Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. So good news po yung topic natin at saka ikakatuwa po ito ng mga Kimpaw fans at supporters ni Kim and Paolo. Pero bago natin pag-usapan yan mga kakimpaw, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Visitasyon de Guzman. Sabi niya, nagbabasa lang naman si Kim tsaka Raisa May sinabi, hindi Raisa May Dizon. Mga bashers lang naman ang nang-issue minsan naman na nangyari yan sa Showtime na nabanggit ang Raisa May. At walang naging issue ng gatong si Kim nabanggit ang pangalang Raisa May, may issue. FYI lang mga bashers, hindi lang si Raisa May Dizon ang kanyang pangalan. Kayo lang ang basher ang nag-connect. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Visitasyon de Guzman. So wala pong ibang sisisihin dito, hindi po si Chinita Princess, kundi po ang writer po ng It's Showtime na gumawa po noong script na nabasa po ni Chinita Princess sa teleprompter mga kakimpa. Walang ibang sisisihin doon, yung writer po at hindi si Chinita Princess. Actually, hindi naman po sana mapapansin yan ng mga netizen kung hindi po nagchacha at nagcharap-charap yung mga nandoon po sa studio ng It's Showtime. E di mas naging malinaw na si Raisa May po ang tinutukoy doon sa sinabi po ni Chinita Princess. Diba wala pong lusot? Kaya nga po nabati ko si Chinita Princess. Pero ito lang po yung lilinawin ko ha. Hindi po si Kim Chu ang dapat ditong batikusin, kundi po yung writer dahil nagbabasa lamang po si Kim Chu ng mga lumalabas sa teleprompter mga kakimpaw. Kaya si Raisa May man o hindi yon, It's Showtime po writer ang dapat managot dito at hindi si Chinita Princess. Okay? Kasi lagi na lamang po si Chinita Princess ang nalalagay po ang pangalan sa pangbabatikos. Kung bagay talagang kotang-kota na si Chinita Princess this month mga kakimpaw. Dahil talagang si Kim po ang parang sinusubo lagi sa bashing para syempre mag-viral, mag-trending at pag-uusapan. Sabi nga, good or bad, still publicity po yan. Kaso nyo nga lang, si Kim Chu po ang nadadamay sa publicity ng naturang programa. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Visitasyon de Guzman, God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic na nakalap natin sa update na to. At silipin natin ang score or boto ni Paolo Abilino tonight. So meron tayong panibagong update para po sa boto ni Paolo Abilino para po yan sa Seoul International Award. So still lamang na lamang pa rin si Paolo. Meron siyang 58.32%, while si Chinita Princess is 32.21%. Actually, kahit sinong manalo sa kanila, sobrang saya po natin, di ba? Kasi hindi na pupunta sa iba, sa kanilang dalawa umiikot yung competition. But hopefully, si Paolo ang magwagi dito since ito po'y binasbasa na rin naman ni Chinita Princess. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa first night po ng paglipat ng time slot ng The Alibay. Sobrang naawa po ako sa mga seniors. Kasi sobrang late night na po sila natutulog at nagaantay po talaga sila ng The Alibay. Meron nga pong inaantok na habang nagaantay. Sabi nga po dito ng isang account sa X, grabe inaantok na ako pero dahil love ko ang Kim Pao couple ko, prepared na lang ako midnight snacks. Anong oras start ng The Alibay tonight? So 9:30 yun mga kakimpaw at pwede pa po yung mag-adjust. Pero yun nga lang, medyo nakakaawa naman po yung mga seniors natin dyan. Kaya sa mga seniors, pwede po kayong hindi na manood nun.
pwede po kayo mag-replay kinabukasan. Meron naman po napapanood sa YouTube nila. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa good news na pinangako ko po sa inyo kanina na siyang ikakatuwa po ng lahat tungkol ito kay Kim and Paolo Avellino at sa write-ups po na nabasa natin. Ayon nga po dito, igalawang mag-asawa na daw si Kim and Paolo dahil nag-furniture shopping, question mark yan mga kakimpaw. Sabi dito, ayaw tantanan ng mga espekulasyon ng tambalang Kimpaw na nagsasama na umano ang dalawa sa isang bubong. Sa loob nga naman ng maraming taon na magkatambal sila ay sobrang pamilyar na sila sa isa't isa. Iyong care at thoughtfulness din nila sa kapakanan ng isa't isa ay hindi lang limitado sa kanilang profesional kundi sa kanilang personal na relasyon. Lately, lumutang ang chikang nag-furniture shopping sila para umano sa kanilang kondo sa BGC. Katunayan, may buntot na balita pa na tinulungan pa ni Pao na mag-ayos ng furniture, sinasabing pugad si Kim. May espekulasyon at katanungan ngayon kung nagli-live-in ba na sila. May naisplok pa ang kibitzers na sa kanilang world tour ay sobra rin ang sweetness nila. Katunayan, nagsishare umano sila ng isang dressing room sa venue ng kanilang show. Ito naman ang hirit ng mga nagmamarisol sa nasabing issue nang mapag-usapan sa umpukan ng mga chismosang kapitbahay. Galaw ang mag-asawa na talaga. Yung furniture shopping nila ay proof na playing real life partner na sila. E ano naman kung live-in na sila, issue pa ba yun? Sa panahon ngayon, Paulo is already 38 while Kim is 36. Pareho na silang lagpas sa marrying age. Besides, pareho naman silang walang sabit. Kaya siguro live-in muna to test their compatibility. Siguradong maraming Kimpo fans ang matutuwa if they end up as Mr. and Mrs. Avellino. Bukas naman ang pahinang ito sa panig ng Kim Pao para sa ikakalinaw ng issue. So ayan po yung laman ng article mga ka-Kim Pao. Hopefully nga po ay lahat ng itong binasa natin ay may katotohanan, di ba? Na tinulungan po ni Paula Avellino na mag-shopping po ng furniture si Junita Princess, di ba? Kasi marami na din po mga lumalabas na balita na ayun nga po nakandado na daw yung bahay ni Junita Princess and meron pa nga pong wala na daw tao yung ibang bahay. So nasaan si Junita Princess mga kakimpaw? Ang dami pong naghahanap sa kanya at ang dami pong mga lumulutang na balita. Actually, hindi naman po masama mga kakimpaw, 'di ba? Kung magkasama nga naman sila kasi nasa tamang mga edad na po sila mga kakimpaw. 38 si Paolo tapos 36 si Chinita Princess. Yan po talaga yung edad ng pag-aasawa mga kakimpaw. Malapit-lapit na po sila sa 40 and to test nga naman yung compatibility ng bawat isa. And I'm sure very compatible naman silang dalawa kasi nagkakasundo po sila sa gusto ng bawat isa. Kaya nga po tumagal sila ng ganito and counting pa mga kakimpaw. So masaya po ba kayo sa update natin tonight? Please comment down below and syempre huwag kalimutang mag-subscribe.